Batiin niyo po muna ang inyong mga katabi. At ngitian ang mga katabi ninyo. Ngayon po, kamayan po natin ang ating mga katabi. Sabihin po natin, magandang umaga kapatid. Hallelujah. Gusto ko lamang po magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi sa mga awit 66 verse 1, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Hallelujah. Tayo magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Tayo magalak at magsaya sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Magpuri sa Kanya dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya dahil walang
Magpatuloy po tayo ng puri sa ating Panginoon. Papuri ng diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalang
Hallelujah. Sa araw na to, alam ko lahat naman tayo nagbasa dito ng Bible, no? May mga pangako sa atin ng Panginoon Diyos. At itong awitin natin na to, damdamin natin, gawing kanta sa Panginoon, love song. Hallelujah. Let's worship. Hallelujah. We worship you, God. Panginoon, lumalapit sa inyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tungkol sa aking dalangin, dapat kailan pa man aking kapayapaan. Hallelujah. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking paghahawakan. Oh, Diyos. Hallelujah. Panginoon, lumalapit sa inyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, dapat kailan pa man aking kapayapaan. Let's worship the Lord. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y
Hallelujah. Let's continue to worship. Hayaan mo, Panginoon, na hanapin ka namin sa mas malalim na paraan. Oh, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ng lahat ng pag-ibig. Yes, Jesus. Karapat-dapat ng lahat ng pagsamba. Sa'yo lamang puso't kaluluwa, itinalaga lamang para sa'yo. Sabay-sabay nating awitin. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon, purihin ka. Karapat-dapat, O Diyos, ng lahat ng pag-ibig. Karapat-dapat ng lahat ng pagsamba. Sa'yo lamang puso't
Let's feel the presence of the Lord. Muli pa nating awitin, muli pa nating damhin at banggitin na nagmumula sa ating puso. Nais ka naming maranasan, Panginoon Diyos. Nais kang maranasan, marinig. Nais kong masilayan iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka for the last time, come on. Nais kang maranas. Come on, church. Marinig, nais kong masilayan iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon, o Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, o Panginoon, o Panginoon. Purihin ka. Sige po, patuloy na palakpak. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Diyos po naming banal na makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga sa inyo. Salamat, Lord, sa napakagandang umagang ito na aming natamasa. Buhat sa iyong pag-ibig, buhat sa iyong kalinga, buhat sa iyong kabutihan loob, O Lord. Salamat sa kaligtasan na aming nararanasan. Every time, O Lord, na kami mag-iisip pumunta sa lugar na ito, para ka dito maranasan, spiritual, turuan ng iyong mga salita. Salamat sa iyo, O Lord. At Lord, sa umagang ito, ikaw lamang ang maitaas sa aming mga buhay. Manguna ka sa lahat ng aming gagawin at aming mga sasalitain, especially ako, Lord. Gamitin mo lamang ako para maging daluyan ng iyong pagpapala para sa umagang ito. Dalangin ko, Lord, na ang aking labi is mamutawi lamang ng iyong salita, O Lord. Lahat ng lalabas dito is para lamang sa iyong kapurihan. Ikaw lamang itaas at ang aking sarili maibabaw, Lord, na sa gayon, magampanan ko ng tama ang iyong inaatang sa akin. Salamat, Lord. Dalangin ko na ang iyong pag-iingat sa bulwagang ito. Dalangin ko, Lord, ang iyong proteksyon sa anumang tangka ng kaaway, mga masasamang loob, O Lord. Huwag makapamayani sa lugar na ito. Huwag magambala ang aming kapayapaan, O Lord. Salamat sa lahat-lahat. Maging, O Lord, ang aking mga kapatid na hindi pa nakakarating, Lord. Sa lugar na ito, dalhin mo sila na safe and sound, tulad namin. Maging sa ibang lugar, sa ibang dako, sa ibang bansa, na aming mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ingatan mo sila. Habang tinutupad nila ang tungkuling inatang mo sa bawat isa. Salamat, Lord. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Sige po. Thank you. Tayo pong lahat ay pwede na makaupo. Magandang umaga po sa lahat. Maging sa nasa kabilang dako. Amen. Sa online po, no? Mga nasa Impanta, Tanay, maging sa iba't ibang bansa, no? Na inaabot ng live na ito is purihin po kayo. Purihin po ang inyong mga buhay, ang Diyos sa inyong mga buhay. At salamat sa walang sawa na walang kapaguran. Amen. Na kahit yung ating katawang pisikal, katawang lupa, is napapagod, pero yung espiritu natin, no? Is nakaangkla doon sa pag-asang natamo natin kay Kristo. Tulad nga lang kagabi, no, na
Napakasarap ng usapan kahit medyo mabilis, pero I hope na nakatch naman natin lahat. At alam naman natin lahat to, tayo'y ginagamit lang ng Panginoon para magpaalala. Maging sa umagang ito, muli papaalalahanan tayo. Tuturuan tayo ng Diyos kung paano pangalagaan, ingatan, pagyamanin, yung kanyang ipinagkaloob sa atin. No? Lagi natin tatandaan, ang bawat isa is may kanya-kanyang kaloob. Bawat isa is meron kanya-kanyang iniatang na tungkulin buhat sa Panginoon. Hindi nyo pwede sabihin na wala. No? Ang bawat isa is merong gampanin. Gaya lagi na natin naririnig dito, meron tayong gagawin. Na po, meron tayong gagawin. Yan sa ating patuloy na pag-aaral about stewardship. Ito po yung ating tema sa buong buwan na to, no? Faithful with people. Stewardship of relationship. No, dapat po nating matandaan na ang bawat relasyon natin, ito po'y bigay ng Lord. Ito po'y laging, ang bawat bagay is laging kasama ang Panginoon. Lagi natin isasaksak sa isipan natin, ang lahat ng bagay dapat laging kasama ang Panginoon. Amen? Ulitin ko lang, no? Ito'y babanggitin ko. Stewardship means ang ating sarili, yung talent natin, yung buhay natin, ano man meron tayo, is from the Lord. Na po. Sabi nga ng 1 Chronicle, ang langit, ang lupa, at ang lahat ng naroroon is sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan, no? 1 Chronicle chapter 29, verse 11. Ang langit, ang lupa, at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Amen? Ay. Yan po. At sa umagang ito, yan yung ating tatalakayin. Faithful at home. Stewarding family relationship. Gaya na sinabi ko kanina, ang bawat isa is merong gampanin. Ang bawat isa is merong tungkulin na iniatang ang Panginoon. Na po. At dito po nag-i-start yun. Dito po nag-i-start yun. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Sabahin niyo ako, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I gave you today are to be on your heart. 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. 8, tie them a symbol on your hand and bind them on your forehead. Write them on your doorframe of your houses and on your gate. Tagalogin natin, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay nasa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pag ikaw ay nahihiga at pag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng iyong pintuan ng iyong bahay at sa iyong
mga pintuang daan. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ano po? Malinaw po, no? Ito po ang isa doon sa 8,000 na inuutos sa atin ng Panginoon. Family as God's trust. Family as God's trust. We are God's trusting. Ang bawat isa is mayroong family, no? Huwag po natin sabihin na, wala pa akong anak. No? Wala pa akong asawa, no? Di po. Meron po tayong magulang. Meron po tayong mga kapatid. Family po natin sila, no? We are God's trusting. Sa mga taong ito, na dapat natin pangalagaan. Mamaya tatalakayin natin paunti-unti, ano? Para hindi tayo mabulunan. Pangalawa, family. This is our first mission. This is our mission field. No? Kaya nga, kung natatandaan niyo po yung insurance company na Family First. Di ba po? Kaya po, yun yung kanilang ipinangalan is, ang bawat isa po sa atin is, dapat nating paghandaan yung kinabukasan ng ating family. Maging physical, no? Kayamanan man, paghanda natin sila, tahanan, no? Pinakahigit sa lahat, yung spiritual. No? Yung inihahanda natin sila, na kahit tayo mamatay man, mauna tayo sa kanila, hindi tayo mangangamba. Na tulad ng mayaman, no? Natatandaan niyo yung mayaman na si Lazaro is naroon nakaupo lang sa gate ng mayaman. Nung sila'y mamatay, ano sabi ng mayaman? Alalang-alala siya. Na masamang kahihinat na ng kanyang mga kapatid. Ano yung kanyang hiling kay Abraham? Amang Abraham, baka pwede niyong ipadala si Lazaro para bigyan ng babala ang aking mga kapatid. Now, mga kapatid, no, narito tayo ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Hindi tayo katulad nung mayaman. No. Meron pa tayong time. Habang may buhay, may pag-asa. Mamaya meron tayong gagawin. Meron tayong challenge. Amen? Meron tayong challenge. Yan po, no? Ang isang halaman is kailangan ng araw, ng tubig, ng pagkalinga. No? Ganon din ang ating family. Dapat ng kalinga natin. Dapat ng salita ng Panginoon. Dahil hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Lagi natin tatandaan yan. No? Lagi ko nga sinasabi kay Ate Jen, huwag kang matakot magutom. Huwag kang matakot isang araw o 2 araw hindi ka kumakain. Hindi ka mamamatay nun. Totoo po yan. No, real talk po yan. Huwag po kayong matakot magutom. Yung naririnig nyo na kumukuluan tiyan nyo, okay lang yun. Yung po kasi mga store pots dyan, meron po mga stored energy dyan na kinukonsume ng ating body. Huwag po kayong matakot. Pero si ate dyan, sa tingin ko, wala siya dyan, no? Mga 1 week, okay pa yun. Amen. Parang kamelyo yata yun, Yung kamelyo may hump yun, no? Yan po yung stored pot. At ginagawa niyang energy yung pag siya, habang naghahanap siya, naglalakbay siya maghanap ng tubig, pagkain, kinukonsume po niya yun. Amen po. Tulad ng family, no? Kailangan po nating alagaan ang ating family. At tayo, sabi ko nga, lagi, at naririnig natin sa ating mga pastors, yung dugo ng ating family, hahanapin ng Diyos yan sa ating palad.
Amen. Bakit hindi mo pinahayag? Bakit hindi mo na-share? Meron kang pagkakataon. Marami kang pagkakataon. Huwag tayong tumulad doon sa anak na itinago niya ng 2 years sa abroad na siya'y Kristiyano. No? Pangalandakan natin na Kristiyano tayo. Naalala ko nung sabi ng Pastor Dong, yung asabungero, proud siya sa pagsakay pa lang sa jeep. Kip niya yung kanyang manok. Sabungero to. No? Tama ba? At sabi rin ng Pastor Dong, nagawa ko rin yan dati, no? Ang Bible ko, pinaliliit ko. Inilalagay ko sa bulsa ko. No? Pero nung malaman niya ang katotohanan, ano ginagawa niya? Narito na habang naglalakad siya. Proud na proud siya. Ganun tayo dapat. At especially sa family natin. No? Napakalapit nila, no? Napakalapit. Napakalapit. Simulan po natin. 3 lang po yan. No? Love God together. Love God together. Yan po yung nasa Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 6. No? Love God together. Loving God is the foundation of family stewardship. Loving God is the foundation of the family stewardship. Pag-iingat mo sa iyong family, pagkalinga, no, ay ito po'y pinangangalagaan mo ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Family mo, ito ang bunga ng labis na pag-ibig mo sa Diyos. Hindi yung inibig mo muna ang family mo bago mo na ibigan ng Diyos. Hindi. Kaya mo nagawang ibigin ng Diyos. Hindi. Kaya mo nagagawang ibigin ng family mo na masigit dun pa sa dati dahil mas inibig mo ang Diyos ngayon. Di ba? Isipin po natin sa kaibuturan ng ating puso. No? Dati hindi tayo ganito magmahal sa ating mga kapatid. Pero nung natutunan nating mahalin ng Diyos, mas binibigyan natin ng importansya ang ating family. Ano po? Pero nang malaman mo na dapat palang iparamdam sa iyong pamilya yung ipinararamdam mo sa Diyos, mas nagsikap ka. Ano po? Mas nag-aral ka. Kung paano mo iniibig ang Diyos, ganun din dapat ang pag-ibig mo sa kapwa mo. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ang umiibig sa Diyos, sa 1 John chapter 4 verse 21, ang umiibig sa Diyos, umiibig sa kapatid. 1 John chapter 4 verse 21. Ang umiibig sa Diyos, understood, umiibig sa kapatid. Doon po sa banda-banda ron, no? Bakit po nasabi ng Panginoong Hesus to? Dahil doon sa naunang verse, sabi niyo doon, is ang umiibig sa Diyos na sinasabi niya, pero yung kapatid niya'y malapit sa kanya, nakikita niya, hindi niya makuwang mahalin. Ang sabi ng Panginoon, sinungaling yung tao na yun. Amen? Bakit? Yung Diyos na hindi niya nakikita, nasasabi niya, nakukuha niya mahalin, pero yung kasama niyang kapatid, kinapuputon niya. No? Ang sabi ng Diyos sa 21, dapat yung taong nagsasabi na iniibig niya yung Diyos, dapat ang bunga nito umiibig sa kapatid. Umiibig sa pamilya. Ano po? Next, family who love together grow strong spiritually and emotionally.
family who love God together grow strong spiritually and emotionally. No? Yung family pala na nakikitaan natin ng kalakasan spiritual, kalakasan emosyonal, ito pala yung pinakasusi. No? Ito pala yung tanging dahilan. No? Kasi sama-sama silang nagmamahal sa Diyos. At yung tao, yung family na napakataas ng spiritual strength, emotional strength, ito pala yung family na kahit anong dumating, no? Pagsubok, kalungkutan, at dagli-dagli na papawi. Amen. Hindi ko sinasabi na kapag kilala mo na yung Diyos, hindi ka na malulungkot, no? Ang pinupunto ko dito is, yung taong strong spiritually, dumating man ito, nalulungkot, pero bigla-biglaan lumalakas. Bakit? Kasi naka-anchor siya sa Diyos eh. Yung kanyang pag-asa lagi nasa Diyos. No? Punong-puno siya ng salita ng Diyos. Dahil katulad ng Hebrew chapter 13 verse 5, alam natin yan, no? Anong pangako ng Panginoon? Hindi kita iiwan. Hindi kita patawarin. Kaya napaka-importante, no, na meron tayong nasa utak, nasa isip, nasa puso, no? At kung sakali man, no, hindi naman po ito biblical, no? Kung sakali man mag-roll call ang Panginoon kung tayo naroon na. Sige nga, memory verse nga. Kuya Joper, di ba? Amen. Hindi, wala sa Biblia, no? Pero kung sakali man. Pero ito'y talagang napakahigpit na ibinibigay ng Lord sa atin. Kasi kaya nga sinulat ni Joshua yun, no? Joshua chapter 1 verse 8. No? Araw at gabi. Hindi lang araw ng Sunday. Sabi doon, araw at gabi. Pagkatapos ng araw, gabi. Pagkatapos ng gabi, araw. Pagkatapos ng araw, gabi. Walang putol. At yung pangako sa 9, matatanggap mo. Amen. Pangatlo, teach children to love God through daily example and devotional. Teach children to love God through daily devotion, example and devotion. Amen. Sabi ng Biblia, no? Ituro daw natin sa ating mga anak yung tama. At kahit daw siya tumanda, hindi daw niya ito malilimutan. Kung hindi ako nagkakamali, Proverbs yun, no? Ituro daw natin sa ating mga anak habang may pagkakataon, habang meron pa tayong lakas, habang nakakapagsalita pa tayo, habang yung tuhod natin is hindi pa takot sa height, habang ang ngipin natin is buo pa. Remember your Creator. Remember your Creator. Habang may pagkakataon. At doon sa pagkaalala mo sa iyong Creator, kasunod na to, magagawa mo na itong mga bagay na to. Kasi laging nasa utak mo yung Creator eh. Laging naiisip mo yung Creator. Laging mo nasa isip yung Diyos. At ang tao na laging nasa isip yung Diyos, nasa utak yung Diyos, nasa puso yung Diyos, lahat ng kanyang pinagagawa, hindi mahirap gawin. No? Hindi ka mapapagod. Tulad ni Paul, pinag-usapan natin kagabi, no? Yung suffering, sabi ni Paul, yung suffering, baliwala yan. Katiting lang yan. Compare dun sa inaasahan natin na iyahayag ng Diyos sa pagdating ng tamang panahon. Kaya hindi siya napapagod.
13 books ang isinulat ni Paul. 13 books. Kahit nasa kulungan, sinusundan pa rin siya ni John para isulat. Lagi ko na inuulit-ulit yung The Chosen, Saka yung The Apostle Paul. Ang sabi ni Paul kay John, every time magsasalita siya, salitain mo yan dun sa kanila. At every time na parang bago sa pandinig ni John, sabi yung impression ng mukha ni John, ang ganda nito. No? Kasi si Paul is punong-puno ng wisdom. Napakarami. Amen? May example po yan, no? Praying together, reading the Bible, or discussing God's Word during meal times set a lasting spiritual foundation. Alam niyo po, no? Kami lagi ni J.E. At to God be the glory, no? Doon kami lagi nagtatagpo sa kusina, no? Kita naman sa katawan ni J.E., no? Nandyan ba siya? Parang wala yata. Patay tayo dyan. No? Sabi niya, Pa, alam mo ba yung Kristiyano na isang buong family, tapos meron siyang kasama rin sa pananampalataya, mga kasama sa isang church. Sakay sila ng van, no? Na-sandwich po sila. Nabalitaan niyo po yan. Na-sandwich po sila. Si Jay lang nagkwento sa akin. At alam niyo po, no? Piping-pipi yung van, pero yung driver seat, parang sinukloban ng drum, na walang kuping yung driver seat. At siya lang po yung buhay. Siya lang po yung buhay. May baby. No? At doon sa kanyang pagkabuhay, sabi niya, kaya ako binuhay ng Lord para ipalam sa lahat na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Kuya Jay sa akin, papaalam mo, nung in-interview siya ni Tony Gonzaga, hindi lubos maisip ni Tony kung ano yung pinangugutan, kung bakit nakapagpatawad, no? Bakit pinalaya, inayaan mapalaya nung driver, yung nakabangga sa kanya. Nakakulong po kasi. No? Alam niyo po, no, napakabuti ng Diyos. Nung malaman niya na nakakulong yung driver, nag-alalagad siya dun sa family. Sabi niya, anong kakainin ng family? No, hindi ko pa nababasa yung buong istorya, hindi ko pa napapanood. At ang conclusion ko kay J.E., sabi ko sa kanya, J.E., bakit? Nagawa niya yun dahil kay Kristo. Walang iba, kundi kay Kristo. Lahat tayong naririto ay dahil kay Kristo. Amen. Pangalawa, teach and impress God's Word. Teach and impress God's Word. God instruct us to actively teach our children and remind each other about Him. No? Gaya ng sinabi ko, napakarami nating pagkakataon. Kung doon lang tayo nagsasalo-salo sa hapagkainan, gawin na nating opportunity. Kasi katulad namin, no, 4 kami may trabaho. Ang naiiwan lang 2 aso. At pagdating ko ng 4 o'clock, kasi po, talagang nire-required ko po sa aking mga napagtatrabahoan, no, 4:30, uwi na ako. At alam naman nila, no, na I do my best, no, at hindi kami tumitigil ng utol ko, no. After namin ng lunch, trabaho na agad kami. Para lang makauwi kami ng maaga, makapagpahinga kami ng maaga. Bakit po? No? Kasi po,
lagi ko pong kinasasabihan, no, na doon sa time na yon, maipakita ko yung pag-ibig ko sa aking pamilya. Pinagluluto ko sila, no? At yun po yung aming fellowshipping. Doon kami nag-uusap-usap. At alam nila yan, no? Pag dating nila, nadyan na, tumutunog na yung mga pinapalo ko na mga preaching, no? At napakasarap. No? Yung palang ginagawa mo, matatalakay natin maya-maya, no? Is hindi na nila nilulumutan. Mas natatandaan nila yon. Tingnan niyo po, no? Ito po yung subok na subok po namin, no? Si Kuya AJ kay JE. Si Leo kay Zia, no? Si Artjed, si Artjed saka si Aliyah, no? Mas matalino po yung pong bata. No? Si Lely kay Lela, no? Kasi po habang tinuturuan yung may edad at yung mas bata po, mas na-absorb po niya yun. Kaya po napaka-importante kung merong mang buntis dito, no? Purihin po ang Diyos sa mga buhay niyo. Kasi po nakakarinig po ang baby. Kahit siya nasa womb. Amen. Turo ng Diyos, wag lang basta alam natin. Wag lang head knowledge. Isinasabuhay. Napakaraming taong ganito, no? Tanungin mo sa Biblia, alam na alam. Tingnan mo kayo yung kanilang buhay, nasasalamin, hindi sinusunod ang Diyos. Napakarami niya. Kaya po, doon sa pipe, makita lang, itsura mo, ang pamumuhay mo, makukonclude nila, Kristiyano ka. Umiibig ka sa Diyos. Kahit hindi sila magsalita, maisesenyas nila. Bakit po? Kasi po ang pipe, bingi po yan. Kahit hindi ka naririnig maghayag ng salita, makita lang sa kanilang sa inyong pamumuhay, makukonclude nila, Kristiyano ka. Maging ang bulag, no? Sa iyong mga pananalita, kahit hindi ka nila kilala, Kristiyano yun. Yung nagsasalita na, Kristiyano yun. Amen? Hindi lang puro salita. Dapat nakikita. Kaya nga, yun daw nakakaalam ng tama, ngunit hindi ginagawa, is nagkakasala. Ang napapakinggan natin ngayon, tama. Pero nagtutulot ito ng pagkakasala. Kung hindi natin gagawin. Amen? Anong sabi ng Mark chapter 5 verse 19? Wala po dyan, no? Nung sa 18 muna tayo, nung pinalaya ng Panginoon yung inaalihan nung demonyo. At after niyang mapalaya, nasalin dun sa mga baboy. Alam niyo po yung baboy, 2,000 po na baboy. Kawan ng baboy. At after niya mahimasmasan, naging maayos siya, nadamitan siya, hindi mo na mababakas yung dati niyang buhay. Sabi niya, nung lumulan ang Panginoon doon sa bangka, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ako'y sasama sa iyo. Panginoon, ako'y sasama sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? Hindi. Hindi ka sasama sa akin. Umuwi ka. Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. Ito po ha. And how He has had compassion on you. Lahat ng ating naririnig, lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin, no? Ipangalandakan natin. Ipamuhay natin. Wag lang head knowledge. Wag lang nalaman natin na, oy, marami na akong verses. Yung tamang naghahanda ka ng verses para lang meron kang pasagot doon sa kinaiinisan mo na, no? Totoo po yan. Meron pong gano'n, no?
parang bullet po kasi yan. Kaya nga po meron tinatawag na bullet preaching. No? Yung meron kang hindi kasundo sa congregation, then every time na mag-preach ka rito, puro ka lang patama. No? Hindi po yun ang tama. May tama ka. Kung gano'n. Tama ba, Kuya Joper? Pag gano'n ang preaching mo, may tama ka. No? Ang preaching po, no, pagtuturo, pinapaalam sa bawat isa ang tamang gawin. Family stewardship involves communication, modeling values, sharing faith in daily life. No? Ito dapat ang ginagawa natin, yung nakikita sa atin. Yung values na naririnig natin, na i-apply natin sa ating mga buhay. Hindi lamang naririnig dito, pasok dito, labas dito. No? Lumantutugin na po yun. Tanggalin na natin yun. No? Hindi lang pag nasa simbahan tayo. Yung parang bang lumulutang ka, parang ba nasa cloud nine ka pag nasa simbahan ka. Pero after mo sa simbahan, no? Sabi na Pastor Dong, puto kutsinta, tangke ng gas. No? Kung pagalitan mo yung mga anak mo, kahit wala namang ginagawa dahil ang utak mo is punong-puno ng kalokohan. Need natin ng effort lagi. No? Sabi dyan, it's about lifestyle, not just formal teaching, conversation, routines, and habits matter. No? Hindi lamang, ito yung, siyempre nagtuturo ka, nagbabasa ka ng Biblia, paminsan-minsan, okay na yun, hindi. Sabi ng Proverbs, no, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, siya'y hindi mawawalay dito. Kawikaan 22, verse 6. No? Illustration, stewarding family means being present, attentive, and proactive in both joy and challenges. Iba yata ito. Okay. Ito po yan, no? Illustration, no? Parents who casually share how God helped them through a tough day teach faith in real, relatable ways. Kids notice more than formal lesson. Ito po yung sabi ko kanina, no? Yung naipapakita mo, yung buhay mo, na punong-puno ng ilaw. Yung daan mo na wala ka man lang alinlangan, na dinadaanan mo ng tuwid. Nakikita ng Diyos, ng mga anak to. Nakikita to ng mga taong nakapaligid. Tingnan nyo po, no? For God's glory, kung uisisain nyo po yung CCTV sa street po namin, no? Ewan ko kung bakit sila, no? Ganon, ha? Nakapag-bless na ngayon, may binili lang ako sa tindahan, nakamotor ako, pipigilin ako noon. Napakaraming bata. Siguro po mga 30 bata. Hawa-hawa na lang. Hawa-hawa. Dati po kasi mga 7 lang yun, 8, ganyan. At siguro po, mga 4 years na yun, na yung mga batang yan paulit-ulit na gano'n. May sinisilang, may karga-karga hanggang sa malakad na. Lahat po yun, siguro mga 30 to 40. Glory to God. Glory to God. Yung po kasing bakal, habang ito po'y nagbabaga, no? Doon sa shape na gusto mo, kailangan paluin mo na itong maluin. No? Diba? Strike while the iron is hot.
Kasi po, once na po ito yung umidad na, kung tawagin po ito yung mahaba na yung tahid, no? Wala ka nang magagawa dito kundi putulin lang yung tahid para hindi siya masyadong makasakit. Pero dun sa kanyang gawi, nasa kanya pa rin yun. Kahit siya'y paluin mo ng paluin, hindi na siya susunod sa'yo. Kaya nga po, habang malambot pa, no? Kaya nga po merong matatanda na dun sa matanda katuruan pa nila hanggang ngayon na kanila yung dala-dala. Sabi doon, sana nung sanggol namatay ka na kaagad. Naririnig niyo yan? No? Dahil salbahe yung bata, salbahe yung lalaki, salbahe yung anak, salbahe yung kapatid na inaasam nila na sana nung bata ka pa namatay ka na. Kasi hindi na nila mapigil eh. Kaya po napaka-importante sa atin, no? Meron pa tayong time. Tatay Nards meron. No? Sa kanyang mga anak, okay na yun. Sa kanyang mga apo naman. At napakasarap, no? Napakasarap gawin yung mga bagay na gano'n. Ito kasi yung sinasabi natin na kaya ka kumikilos is umaapaw yung pag-ibig mo sa Diyos. At sa bawat pagkilos mo, nakalakip yung gusto mo mabigyan ng kagalakan. Yung Diyos na umibig sa iyo kahit hindi ka kaibig-ibig. 'Di ba? Ganun daw kasi yung tamang karakteristik ng isang tunay na sundalo. Na wala siyang ibang pinagkakaabalahan gawin maliban sa kanyang tungkulin. At wala siyang gustong gawin kundi yung mga bagay na magpapasaya sa kanyang leader. Tayo, sino ang leader natin? Si Kristo. Amen? Pangatlo, stewarding family means being, ayan pala. Stewardship requires intentionally and consistency. Intentionally and consistency. Alam niyo po, no, hindi ako masyadong familiar dati dyan, no, doon sa intentionally, no. Sa Pastor Jun ko lang narinig yan. Yung palang gagawin mo para sa Lord, dapat intentionally. Yung mga bagay na gusto mong mapasaya ang Diyos, dapat intentionally. And, ano yung pangalawa? Consistency. Hindi dahil masaya ka, gagawin mo to. Hindi dahil birthday mo, pupunta ka sa church. Hindi dahil Pasko, kukumpletohin mo yung simbang gabi. No? Matagal tayong niloko niyang ganyang katuruan no? Yan na yun. Relationship don't thrive by accident. They require effort, consistency. They required effort, consistency. Walang nagtanim ng buto ngayon. Then bukas, gusto mo nang umani. Wala pong gano'n. Doon po sa natural way ng pagtubo, dapat po talagang magantay. Dapat po talagang mag-effort. Dapat po talagang maghirap, magtiyaga. No? At doon sa iniatang sa atin ng Diyos, na ating family, dapat bigyan natin ng effort. Hindi ito katulad nung shade na nagbigay lilim kay Jonah. Na nung magising siya, meron na siyang shade. Oh. And then nung magising ulit siya, wala na yung shade. Oh. Kinain na ng uod. Na wala pong ganun. Ang Lord lang makakagawa na. Amen? Quality time, discipline with love, and shared spiritual practices are the key. Quality time, discipline with love, and shared spiritual practices is the key. Ito pala yun. No?
ito pala yung pinakasusi. Kailangan daw meron tayong quality time. Dapat yung pagkalinga mo sa family mo is hindi lang dahil may time ka. Dapat hinahanap mo ng quality time. Pinaglalaanan mo talaga. Iba po kasi yung meron kang sobra para sa pagbibigay. No? Hindi yung dahil meron kang barya, kaya ka nagbibigay. Hindi dahil meron kang time ngayon, no? Nakalib ka, saka ka lang magbibigay ng effort para sa family mo. Hindi po. Sabi nga, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kaya, kung time lang, ang gusto mong mahanap, napakarami. Kumuha ka lang ng isang oras dun sa dati mong sleep time na 10 o'clock, pwede mong gawing 11 p.m. para lang makakwentuhan mo yung family mo, gawin mo. Yung isang oras, hindi ka kulangan. Napaka-importante. Ano po? Stewarding family means being present, attentive, and proactive in both joys and challenges. No? Hindi lang yung kakalingain, nakikita ka nilang nadyan pag masaya ka. Pag meron kang pera. Pero pagdating doon sa challenges, no? Nalimutan mo na yung mga tinuturo mo sa kanila. Meron po kasing ganito, no? Pagdating na doon sa mga challenges, yung itinuro mo na magbigay ng tiwala sa Diyos, trust in God with all your heart, is nalilimutan mo. Tama? Lagi kang nadyan. Anytime na need ka ng family mo, dapat present ka. Lagi kang handa na makinig. Hindi lang lagi ikaw ang pinakikinggan. No? Kasi po, ang magandang relation po, no, is give and take. Cycle po yan, eh, no? Hindi po pwedeng give lang ng give. Hindi rin pwedeng take lang take. No? Bigayan po. Proactive in both joys and challenges. Kapag masaya ka, ito'y pinapakita mo sa kanila. Itinuturo na magpuri sa Diyos. Amen? Masaya ka, purihin mo ang Diyos. Dapat nakikita nila yon. And merong dumating na challenges, yung mga itinuro mo sa kanila na magtiwala sa Diyos, sa Hebrew 13:5, hindi ka iwan, hindi ka pababayaan, dapat nakikita nila yan. Hindi yung dumating yung challenges, mawawala ka ng ilang araw dahil di mo malaman kung anong gagawin mo. Ano po? Yan. Practical takeaway. Daily conversation about God. Malapit na po akong matapos. Talk naturally about faith during routine activities. Natalakay na natin kanina yan. Lead by example. Show integrity, love, and forgiveness at home. Ano yung integridad? Kung ano yung mga itinuturo mo, dapat ginagawa mo yun. May nakakakita man o wala. No, yun po yung integrity, no? Dapat nagtuturo ka ng love, dapat nagagawa mo yan. Nagtuturo ka ng forgiveness, dapat doon sa nasasakupan mo, nagpapatawaran kayo. No? Create spiritual routines, family devotion, prayers, and worship together. Dapat po magawa natin lahat to, no? I hope. At alam ko, no, marami tayong pagkukulang ako man, no? Kulang to. Kulang sa akin yun, no? And then last, serve and support one another, encourage and celebrate each family member's growth. No? Lumabas kayo.
Conclusion and challenge. Family relationship are sacred steward. No? Hindi po kung sino lang nagbigay nito. Ang Diyos po nagbigay nito. Pinagkatiwala po ito sa atin. Lahat tayo mayroong family. Walang tao na tulad ng kabuti na basta lang tumubo, no? Meron kang pinanggalingang magulang, meron kang pinanggalingang mga na tatay, no? Dapat being faithful with family impact not just our household, but for future generation, no? Kasama po ito, domino effect po ito, no? Maging sa kaapo-apuhan mo. Kapag itinuro mo ito sa anak mo, hanggang sa kaapo-apuhan mo, maaalala ka pa nila. Maging yung mga sinalita. Amen? Katulad lang ng Biblia, no? Napakatagal ng panahon nito. And po yung challenge. This week, pick one intentional action. Prayer, encouragement, teaching, or quality time to strengthen your family relationship. No? Meron tayong last day ngayong gabi. No? Invite natin family natin. Last day na po. Baka pwede naman. 14 days po yan, pero hindi pa uli ang lahat. Pang 14 day ang pastor. Yan. God entrusted you with your family. Love them well, teach them faithfully, and steward them with all your heart. For in doing so, you honor Him. No? Sa bawat paggawa daw natin ito, sa ating mga buhay, nabibigyan natin ng kapurihan ng Diyos. At ito po, no, hayaan niyo po na tapos na po ako, no? Huling-huling word ko po sa inyo, no? Be like David. Be like David. How he accept kingship. Imaginein po natin, no? David is just a boy shepherd. Shepherd boy, no? Hindi niya lubos maisip na pagkakatiwalaan siya ng Diyos sa buong Israel. Kaya nga, no, ang challenge ko sa bawat isa, be like David. Accept kingship. Sige po, lahat po tayo tumayo. Pwede ba nating bigyan ng papuring palakpak ang ating Panginoon? Hallelujah. Praise you, God. Nawa, malinaw sa atin na we have our own. Meron tayong kanya-kanya, no? Bago tayo mag-isip para sa iba, hindi ko sinasabing alisin sa isip, no? Ang pinupunto ko is unahin natin ang ating family. Yun yung ating first mission field, our family. Sige po, let's bow our head, close our eyes. Hallelujah, praise you God. Praise you Jesus, praise you Holy Spirit. Sobrang salamat, Lord. Sobrang salamat sa walang sawa na pagkalinga mo sa amin. Dahil alam po namin na every time na kami nakakarinig ng iyong salita, napipil namin na lagi mo kaming kinakalinga. Lagi mo kaming inaaruga. Dahil ito'y iyong paalala sa amin na sa aming mga buhay, dapat ang iyong salita is nakaukit sa aming mga puso. Nakasulat sa aming mga noo. Nakatali sa aming mga braso at kamay.
para kahit minsan hindi kami mawaglit sa pagsunod dito. Dahil alam mo, every time na kami mawawaglit sa iyong salita, pwede kaming hindi makasama sa iyong pagbabalik. Kaya't Lord, dalangin ko sa bawat isa, matagpuan mo kami na nagtatapat sa iyo, naglilingkod ng payapa, naglilingkod ng tapat, naglilingkod ng masikap, buong lakas, buong puso. Dahil Lord, umaasa kami sa aming pagtatrabaho para sa iyong kaharian. Kami at ang aming sambahayan, isililigtas mo. Pinakahawakan namin yan, Lord. Di man ngayon, pero sa time, sa perfect time, na yung itinakda, makakasama namin sila lahat dito. Kahit Lord, sa aming napag-usapan sa umagang ito, eksaktong-eksakto to, Lord. Nawa, sa buhay ng bawat isa, maakay namin ang aming family. At tulungan mo kami, O Diyos, na masunod namin to ng tama. May pakita namin sa kanila kung paano mo kami inibig. Ganon din sila. Kung paano mo ibinigay ang iyong anak, ganon mo din ibinigay sa kanila. Kaya Lord, salamat, maraming salamat. Sadyang napakabuti mo, Lord. Dalangin ko na sa aming pamumuhay, ang iyong salita, ang laging maging tanglaw namin. Na hindi kami madapa, hindi kami malis ng landas. Nang sa gayon, sa iyong pagbabalik, matagpuan mo kami na tapat, mahusay, na naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri, pagdakila, pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin, hangad ay makilala ka na mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin, hangad ay makilala ka na mas malalim. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin, hangad ay